1,400 buto ng tao natagpuan sa Taal Lake. Isang nakakakilabot na balita ang yumanig sa bansa matapos i-anunsyo ng Philippine National Police Forensic Group na humigit kumulang 1,400 buto ng tao ang natagpuan sa ilalim ng Taal Lake. Makikita sa balita ang ginagawang operasyon ng mga otoridad habang sinusuri ang tahimik ngunit madilim na bahagi ng lawa kung saan itinatago ang napakaraming labi na ito. Ayon sa mga investigador, lumalakas sa mga teorya na ang mga butong ito ay posibleng may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero noong mga taong 2021 hanggang 2022. O kaya naman ay dahil sa operasyon ng isang malaking sindikato ng krimen. Akala ng mga taong gumawa ng karahasang ito na kapag itinapon nila sa pinakamalalim na bahagi ng tubig ang kanilang mga biktima, ay forever na itong makakalimutan at mabubura sa mundo at walang sino man na makakatuklas sa kanilang ginawa. Napakatagal din pong nanahimik ang ilalim ng Taal Lake at sa paningin ng mga salarin, matagumpay nilang nailihim ang kanilang masamang gawain mula sa batas at sa mata ng publiko sa loob ng maraming taon. Ito ang karaniwang ugali po nating mga tao. Hilig nating magtago ng mga kasalanan at mga maling desisyon na sa tingin natin ay walang makakaalam o makakahuli sa atin. Pero kung titingnan natin ang takbo ng mundo ngayon, mapapansin natin na unti-unti nang lumalabas ang mga bagay na matagal nang nakabaon. At ito ay isang malinaw na paalala na tinitingnan ng Diyos ang bawat kilos natin. Ang nakakalungkot na pangyayaring ito sa Taal Lake ay may napakalalim na koneksyon sa mga sinasabi ng Biblia patungkol po sa huling panahon na kinabubuhayan natin sa kasalukuyan. Sa huling panahon, ang hustisya ng Diyos ay unti-unting nahahayag at ang lahat ng mga nakatagong gawa ng tao ay tiyak na haharap sa kanyang banal na paghuhukom. Akala po ng marami ay ligtas na sila dahil lumipas ang mahabang panahon na walang nakakaalam sa kanilang mga sikreto. Pero ang katotohanan, walang sikretong pwedeng manatiling nakatago kapag ang Panginoon ang nagpasya na ilantad ito. May isang malinaw at napakatibay po na talata sa Biblia na nagpapatunay na walang sino man ang pwedeng makalusot sa paningin ng may lalang kahit saan pa sila magtago. Pinaalalahanan tayo sapagkat walang natatakpan na hindi maihahayag at walang nalilihim na hindi malalaman. Ang salitang maihahayag sa talatang ito ay nagpapakita na ang katotohanan ng Diyos ay parang isang napakalakas na liwanag na kusang wawasak sa kadiliman kahit gaano pa kalalim ang pagkakabaon ng isang lihim. Ang Diyos po ay hindi kailanman natutulog at nakikita niya ang bawat patak ng dugo, bawat iyak ng mga biktima at bawat masamang plano na nabubuo sa puso ng tao. Kaya naman sa pagdating ng paghuhukom sa katapusan ng panahon, ang bawat isang tao po ay haharap sa kanya para magsulit ng lahat ng kanilang mga ginawa. Maging ito man ay ginawa sa harap ng maraming tao o nakatago sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Ang paalalang ito mula sa Biblia ay hindi ibinigay para takutin tayo, kundi para bigyan tayo ng pag-asa na may totoong hustisya na naghihintay sa mundong ito. Lalo na para sa mga pamilya ng mga biktima na tila nakalimutan na ng hustisya ng tao. Para naman sa ating araw-araw na pamumuhay, magsilbi nawa itong isang malaking paalala na mabuhay tayo na may takot sa Diyos at laging panatilihing malinis ang ating konsensya sa lahat ng oras. Huwag nating gayahin ang mundo na nag-iisip na okay lang gumawa ng kasalanan basta walang nakakakita o walang ebidensya. Dahil ang pinakamahalagang saksi sa buhay natin ay ang Diyos na nakakakita kahit sa kaibuturan ng ating mga puso. Habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon sa huling panahon na ito, piliin nating lumakad sa kanyang liwanag, talikuran ang mga maling gawain at ihingi ng kapatawaran ang mga bagay na pilit nating itinatago. Mga kapatid, maitatago natin ang ating mga maling gawa sa paningin ng mundo. Ngunit walang sino man ang makakatakbo paitaas kapag ang Diyos na ang humatol sa huling paghuhukom. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.